And hello guys, and welcome back to my YouTube channel mga kapatid. At ito na nga ang pinaka mainit na balita ngayon. Naku po, maraming kongresista, take note guys, marami na po sila ngayon. Noong nakaraan mga kapatid, iilan lang yan, no, doon sa nakaraang vlog natin. Pero ngayon, maraming kongresista ang malamig na umano sa pagsulong ng impeachment laban kay Sara Duterte. Anong nangyari mga congressman? Diba? Akala ko ba matatapang kayo? Oh. Alam nyo anong masaklap dito mga kababayan? Itong mga congressman na ito, nagpapakilala pa sila mga kapatid na pro-administration di umano sila. At hindi lang yan mga kababayan, para di umano sa interest ng mga Pilipino mga kapatid yung kanilang pinaglalaban dito. Tapos ano mga kababayan? Matapos umasa ang taong bayan sa mga congressman na ito mga kapatid, ito na. Binigo po nila tayo mga kapatid. Oh, binigo nila tayo mga kababayan. Akala natin totoo sila sa kanilang mga ginagawang mga investigasyon mga kapatid. Pero tingnan nyo ngayon, maraming kongresista ang malamig na umano sa pagsulong ng impeachment laban kay Sara Duterte. Nako po. Ay nako, wala talagang pinagbago ang politika sa Pilipinas mga kababayan. Pero bago tayo magpatuloy mga kapatid, huwag kalimutang mag-subscribe at pakilike ang ating video para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Anyway guys, panoorin muna natin ang balitang ito bago tayo magbigay ng ating personal na opinion. Samantala tila mabilis nagbago ang ihip ng hangin sa Kamara matapos ibunyag ng isang kongresista na dumarami umano ang mga nagdadalawang isip na ituloy pa ang impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Maraming nagdalawang isip mga kapatid na ituloy itong impeachment complaints laban kay Sara Duterte dahil nakita kasi nila mga kababayan, no, yung sobrang dami ng supporters ng INC na dumalo noong nakaraang peace rally nila mga kapatid dyan sa may Quirino Grandstand. And alam nyo mga kababayan, no, obvious naman kasi talaga na itong mga kapatid natin na INC ay maka-pro Duterte. Ito paglilinaw lang, hindi ko po sinisiraan ng INC. No, kalayaan nyo pong mamili kung sinong politiko ang inyong susuportahan. Ang pinag-uusapan po natin dito mga kapatid sa video na ito ay itong mga kongresista, no, na pinaasa lamang ang taong bayan sa kanilang mga isinagawang investigasyon dyan sa House of the Representatives. Biruin nyo, milyon-milyong Pilipino ang umaasa, no, na may patutunguhan yung mga investigasyon na ginawa nyo. Tapos ngayon, mababalitaan namin, no, na marami na sa inyo ang nanglalamig na ngayon, 'di ba? Na isulong or ituloy pa itong impeachment laban kay Sara Duterte. 'Di ba? Anong gusto niyo maramdaman ng mga Pilipino sa balitang ito? Matutuwa sa inyo? 'Di ba? Hindi nakakatuwa ang balitang ito mga kapatid. Dahil maging ako, maging kayo umasa, no, na sa kabila ng mga sunod-sunod na investigasyon, no, na ginawa ng House of the Representatives mga kababayan patungkol nga dito sa hindi maipaliwanag ni Sara Duterte mga kapatid kung paano niya ginamit yung kanyang confidential funds, ay mauuwi lang ito sa wala. Diba? Parang ang saklap mga kababayan, ano, isipin na umasa tayong lahat na ito na, no, may naghain na ng impeachment, masisimula na. Tapos sa bandang dulo mga kababayan, ito yung balita. Nanlalamig na sila mga kapatid. Nanlalamig na sila dahil takot sila mawalan ng boto sa darating na eleksyon. Bakit kamo? Nakita kasi nila mga kababayan, no? Ang Iglesia ni Cristo talagang mahirap tibagin to. Ngayon, kung makikiisa kami dito sa impeachment ni Sara Duterte, baka mahirapan kaming lapitan sila. Oh, di ba? Yun ang totoo mga kababayan. Isa yan sa mga rason mga kapatid kung bakit ayaw nilang suportahan na itong impeachment laban kay Sara Duterte. Dahil meron po silang kinakatakutan ngayon mga kababayan na mawala sa kanila, no, nitong darating na midterm elections. Tuloy!
Gahol na raw kasi sa oras at simula na rin ng election period. Ang mga detalye tinutukan ni Milky Rigunan. Alam nyo, hindi naman totally gahol sa oras yan eh. Ang problema kasi mga kabatid ganito. Noong nakaraang taon, final na, no? May mga nauna nang nag-file ng impeachment laban kay Sara Duterte. 3 yon mga kababayan ang final. Ang problema mga kapatid, walang ni isa sa kanila ang may inisyatibo, no, na i-scrutinize yung mga dokumento na isinumite mga kababayan doon sa Office of the Solicitor General ng House of the Representatives. 'Di ba? Walang ni isa sa kanila mga kapatid ang may gustong buklatin yon at basahin, no? Yung mga rason ng mga nag-file ng impeachment laban kay Sara Duterte. Bakit kamo mga kababayan? Na-anticipate na kasi nila nung time na yun mga kapatid, no, na medyo malalagay sa peligro yung political career nila sa darating na midterm elections. Dahil kasabay ng pag-file ng mga impeachment complaints kay Sara Duterte mga kababayan, nagpahayag din kasi ang INC, no, na susuportahan nila si Sara Duterte. Oh. So doon pa lang mga kababayan, nakaramdam na sila ng kaduwagan sa kanilang mga sarili. Oy, INC yan, mabigat yan. Nako, baka pag tinuloy natin ito, baka mawalan tayo ng boto sa darating na midterm elections. Diba? Kaya anong ginawa nila? Hinayaan nilang nakabinbin mga kababayan dyan sa opisina ng Solicitor General ng House of the Representatives. At ano nga ba ang lesson dito mga kapatid? No? Ang lesson na natutunan ko dito mga kababayan, na itong mga nagtatapang-tapangan dyan sa House of the Representatives mga kapatid ay makasarili po. Akala natin para sa interes ng sambayan ng Pilipino yung kanilang pinaglalaban, pero mga kababayan, no, dahil sa ginawa nilang ito mga kapatid, klarong-klaro mga kababayan na para pala sa interes, no, sa kanilang mga sarili yung kanilang pinagagawa diyan. Kumbaga grandstanding lang mga kapatid para sabihin magaling sila, para later on ma-recognize sila ng mga botante pagdating ng eleksyon. Pero mga kababayan, hindi nila kayang panindigan kung ano yung kanilang sinimulan. Diba? Yun mga kababayan. Yan yung natutunan ko dito sa nangyayari ngayon dyan sa House of the Representatives mga kapatid. Tuloy! Dahil gahol na sa panahon, ilang mga kongresista umano ang malamig na suportahan ng impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Manila Representative Benny Abante, base sa legislative calendar, 10 session days na lamang ang natitira sa sesyon ng 2 kapulungan ng Kongreso. Sa Pebrero 10 session days na lang daw mga babayan. Oh. Paano? Nung nakaraang taon, hindi nyo agad ginalaw yan. Alam nyo, simple lang po yan, congressman. No? Ito, wala naman akong galit sa kahit sinong congressman mga kapatid. Ano? Dahil alam ko naman kung ano yung mga karakas ng mga yan, mga kababayan. Ang sa akin lang dito, sana naging totoo sila mga kapatid, no, dito sa kanilang mga pinagagawa na investigasyon. Dahil mga babayan, bawat hearing yan, gumagastos sila ng pera galing sa kaban ng ating gobyerno mga kapatid. Tapos sa bandang dulo pala, no, walang mangyayari sa kanilang investigasyon. Nasayang lang yung mga pera mga kababayan. No, nasayang lang po yung mga pera na ginagastos nila sa bawat hearing. And ito mga kababayan, hindi naman sana magiging gahol sa oras yan kung sana gumalaw agad kayo. Ang problema kasi, no, pagdating ng mga complaints, ayaw nyo nang galawin. Kasi nga natatakot kayo, 'di ba? Natatakot kayo dahil nakita nyo na kasi agad na makakaapekto ito sa inyong mga kandidatura sa darating na midterm elections. Tapos ngayon sasabihin nyo, iaasa nyo na lang ito sa 20th Congress. Alam nyo, mali . Alam nyo kasi mga kabatid, pag ito, no, itong impeachment ni Sara Duterte mga kababayan, iaasa to sa susunod na kongreso mga kapatid, malabo na po itong maipagpatuloy. Diba? Kasi hindi pa sure mga kababayan kung yung mga congressman na nagsimula nito mga kapatid ay nandyan pa sa susunod na kongreso. Diba? Yun mga kababayan. Yun ang masaklap dito. Nasayang. Diba? Sayang yung oras, yung panahon. Sayang yung pera na galing sa kaban ng bayan, tapos nauwi lang mga kapatid sa ganitong sitwasyon. Oh.
Okay sana mga kababayan kasi kung tutuusin, no, kung sisimulan kahit sinimulan nila ito nung nakaraang taon mga kababayan, let's say for example nung December, no, kahit sinimulan nila ito nung December mga kapatid, hindi mapuputol din naman talaga ang proseso ng impeachment na ito dahil yun nga midterm election. Pero mga kapatid, may rason sana ang 28th Congress mga kababayan na ipagpatuloy ito kung sinimulan nila ngayon, 'di ba? Kung nagsimula na sana sila ditong galawin to mga kababayan at meron na silang nagawa dito patungkol sa impeachment na ito, di sana may sapat na rason ang 20th Congress mga kapatid na ipagpatuloy ito dahil nasimula na ito sa 19th Congress Ang problema mga kapatid, wala. 0-0 talaga mga kababayan. So ngayon, anong mangyayari niyan sa 20th Congress mga kapatid? No? Ito po'y sa paniniwala ko lang, no? Hindi naman ako eksperto, hindi naman ako magaling na, hindi naman ako isang political analyst mga kapatid. Pero sa pag-a-analyze ko dito sa nangyayaring ito mga kababayan, pagdating ng 28th Congress mga kapatid, hindi na po ito mapag-uusapan. 'Di ba? Hindi na po mga kababayan. Kasi hindi naman guarantee mga kapatid na itong mga tumatalakay nito ngayon, itong mga congressman na naghihiring nitong confidential funds ni Sara Duterte mga kapatid ay nandyan pa sa susunod na 20th Congress. 'Di ba? Wala na mga kababayan. Sa madaling sabi mga kapatid, parang safe na sabihin natin ngayon, no, na parang natakasan ni Sara Duterte mga kababayan yung impeachment laban sa kanya. Oh. 'Di ba? Yan mga kababayan. Sa madaling sabi, no, tama, no. Hindi naman masama mag-agree sa mga DD shits mga kapatid, pero sa madaling sabi mga kababayan, nasayang lang talaga yung pera ng gobyerno sa mga hearing nila diyan sa House of the Representatives. Walang nangyari mga kapatid. 'Di ba? Walang nangyari kasi naduwag silang lahat. 'Di ba? Naduwag silang lahat mga kababayan na simulan itong impeachment laban kay Sara Duterte. Tuloy! Kanya simula na ang kampanya para sa 2025 midterm elections kaya hindi na prioridad ng mga kongresista ang pagsusulong pa ng impeachment. Hindi na daw prioridad ng mga kongresista mga kababayan ang pagsusulong pa ng impeachment. Parang sinabi na rin dito ng mga congressman na ito mga kapatid na hindi na rin nila prioridad ang taong bayan. Bakit kamo? Maraming mga Pilipino ang umasa diyan. 'Di ba? Maraming mga Pilipino ang umasa na magkakaroon ng hustisya, no, yung misuse of funds ni Sara Duterte mga kapatid. Pero anong nangyari? Anong sabi sa balita mga kababayan? Hindi na nila prioridad. Kulang na lang ipamuka nila sa atin na, oy, pasensyahan tayo, hindi kayo ang priority namin nitong 2025. Ang priority namin is yung mga sarili namin na sa susunod na eleksyon makakapasok pa rin kami, no, dito sa mga posisyon na meron kami ngayon. Ganun lang kasimple yun mga kapatid. Tuloy. Sabi ni Abante hanggang sa ngayon anya, hindi pa rin na itatransmit ni House Secretary General Reginald Velasco ang 3 impeachment complaints. Sa tanggapan naman ni House Speaker Martin Romualdez. Hindi pa natatransmit o wala talaga kayong planong i-transmit yan. Dahil walang ni isa sa inyo ang may gusto na galawin yan. 'Di ba? Ganun lang kasimple intindihin yun Tuloy. Rules, hindi pa makakilos ang House Committee on Rules para i-transmit sa House Committee on Justice kung hindi pa ito na i-refer ng tanggap. Alam nyo, kung gusto, may paraan. Pero pag ayaw, maraming dahilan. Oh. 'Di ba? Kasi kung gusto nyo talagang galawin yan, dapat sinimulan nyo na yan No, noong nakaraang taon Sinimulan nyo kaagad yan. After ma-file yung unang impeachment complaints laban kay Sara Duterte, doon pa lang sana gumalaw na kayo Oh, gumalaw na agad sana kayo Kanya nga lang mga kapatid, wala No? Wala mga kababayan. Walang gumalaw ni isa sa kanila. Maliban na lang kay Franz Castro mga kapatid na naniniwala pa rin patungkol dito sa impeachment laban kay Sara Duterte. 'Di ba? Pero itong mga nakikita nating laging nag-grandstanding sa bawat hearing mga kababayan, saan sila? Wala. Ayun, hindi na daw nila priority ang impeachment dahil mag-e-election na. Galing, di ba? Tuloy!
pa ng House Speaker. Nilinaw ni Abante na walang lumalapit sa kanya para isulong ang ika-4 na impeachment complaint. Taliwas ito sa sinabi naman ni Velasco na baka daw meron pang magsampa na ika-4 na impeachment complaint laban kay VP Sara sa susunod na linggo. Para Dito mo talaga makikita, no, kung sino yung mga makasarili mga kababayan, ano, na mga politiko, 'di ba? Kasi alam nyo, ganito kung totoong para sa interes ng taong bayan mga kapatid, no, itong kanilang mga ginagawa diyan sa kanilang mga hearing sa House of the Representatives, 'di ba? Dapat willing silang i-give up itong 2025 na midterm elections. 'Di ba? Dapat willing silang i-give up at ipagpatuloy ito para matapos 'tong mga kababayan. Pero ang problema mga kababayan, wala eh. No? Ni isa sa kanila walang gustong sumugal mga kababayan. Dahil mas priority nila yung kanilang mga posisyon sa susunod na eleksyon. Oh. 'Di ba? Pwede naman sana silang mag-overtime noong nakaraang December mga kababayan para masimulan lang ito. Tapos i-continue ng January, pahinga lang. Kumbaga kumbaga konting sakripisyo mga kapatid, nawawala ko. 'Di ba? Pwede naman sana silang mag-sacrifice, no, ng kahit kaunti para lang dito mga kapatid, dahil marami nga mga Pilipino ang umasa sa impeachment na ito. Pero ano ang nangyari mga kababayan? Wala, no? Nasunog lang ang pera ng kaban ng bayan mga kapatid sa kakahiring nila, pero walang nangyari. Oh. 'Di ba? Walang nangyari mga kapatid, walang nangyaring impeachment, wala na lahat. Oh. At gaya ng sabi ko sa inyo mga kababayan, malabo na po itong maipagpatuloy ng 28th Congress mga kapatid. Dahil iba na po ang prioridad ng 28th Congress. Oh. Buti sana mga kababayan kung ngayon pa lang sa 19th Congress mga kapatid ay nasimulan na to. No? Meron sanang rason ang 28th Congress na ipagpatuloy ito dahil meron nang nasimulan eh. 'Di ba? Ang problema, wala. As in zero mga kababayan, walang-wala talaga. Nako po. Ay, tapos nagpapakilala pa kayo na tawag nito na pro-admin kayo. Takot kayo sa INC, no? Takot kayo sa piniflex ng INC ng mga members nila noong nakaraang Lunes. Pero hindi nyo man lang inisip kung gaano din kadami itong mga supporters ng Administrasyong Marcos na pwede nyong maging botante sa darating na eleksyon, di ba? Wala eh. Anyway mga kapatid, hanggang dito lang tong video na ito. Kung nagustuhan nyo po ang ating content mga kababayan, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-like ang ating video mga kapatid para i-share pa ni YouTube sa iba pang hindi pa nakakapanood. Hanggang dito na lang. Adios.